yung sinasabi niya kanina, meron pa tong binitawan na isang salita na ikinaasar ko na hindi ko lang na-topic kagabi. Ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi niya na kayabang-yabang ng gago. Ay, sa mga nakikinig, pasensya na kayo Talagang nabubuisit lang po ako kung naririnig niyo ako na medyo nagsasabi ako ng GAGO. Buisit na ako nun. So ito, mga kababayan, sabi niya po, kung maraming mga biktima ng extrajudicial killing at ng war on drugs, marami daw mga open na korte. Mga korte daw natin open. And we have the RTC's, Court of Appeal, and Supreme Court. Open lahat yan. You file cases there. Yan ang sinasabi niya, mga kababayan. So sa madaling salita, ito na lang sasabihin natin, mga kababayan. Di ba ang ginagawa dito sa Senate or Congress or nor Congress is in aid of legislation. Meron silang oversight power. Tama? Meron in aid of legislation at oversight power. Ngayon, mga kababayan, kung itinuturo mo na ang korte open, RTC is open, Court of Appeal is open, Supreme Court is open. So therefore, mga kababayan, what is the use of having the Senate kung ayaw ninyo na ipatupad ang batas? Kung hindi kayo susunod, mga kababayan, sa ginagawang in aid of legislation at oversight power ng Senate. So therefore, di ba? Ay maganda pang tanggalin na natin ang Senate. I-abolish na natin ang Senate. Wala naman pala kayong kwenta Kasi kung laging gagawin ninyo, hahanap kayo ng paraan para makalusot dun sa mga kasalanan ninyo. Let abolish Senate, mga kababayan. Huwag na natin paghirapan pa yung mga sarili natin. Katulad niyan, mga nakaupo, paano pag nasundan pa yan? Mapunta pa yung mga tatlong itlog dyan na Duterte. Wala na. Magpa-function pa ba ang Pangulo, mga kababayan? May magagawa pa bang batas? Sa priority bill, may magagawa pa ba ang Pangulo? Wala na. Dahil ko kontrahin ng mga senador na yan pag na sila ay nakaupo dahil ayaw nila na magtagumpay ang kasalukuyang administrasyon natin. Hindi ito, isipin po natin, alisin muna natin yung usapin kanina. Dito tayo mag-focus. Ano ba ang function talaga ng Senate? Di ba sila ay para amyendahan nila ang mga existing na laws natin, mga batas? Di ba? To amend or to, sabihin natin, edit, to change. Di ba? Kung ano man ang tawag nyo, pero syempre mas kilala yan sa amendment, amyendahan. Kung ituturo mo palagi, meron tayong korte, meron tayong RTC, meron tayong Court of Appeal, may Supreme Court. Ang dami dyan. Hindi, kasi parang sinasabi niya, hindi natin kailangan na tayo ay magkaroon pa ng pagdinig dyan sa Senate or sa Congress. Dahil may RTC naman, may korte, Court of Appeal, Supreme Court. So mga kababayan, what is the function? Ano pa ang pwedeng maging trabaho ng Senate at Congress kung ayaw nila na magpasailalim dito, kung hindi gagampanan o hindi gagawin yung kanilang function? Diba? Hindi, abolish na natin. Sayang lang, ang pera ng taong bayan, wala naman palang kwenta. Kaya naman palang harangan o kaya naman palang baliwalain ng mga senador na ito. Diba? Sabi ni Doc Peli Perez, malamang ilalaglag din niya si Digong niya sa AJK. Exactly. Mga kababayan, si Digong na nagsabi na itong si Bato ay iyakin, madaldal, di ba? Duwag si Bato kagaya ng amo niyang si Digong. Mami B, di ba? Anong function? To legislate, gawa batas at mag-amyenda ng batas para sa ikagagaan ng buhay at kaalwaan at kaayusan ng bayan. Tama, 'di ba? Ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo by going directly to court, to RTC, to Court of Appeal or Supreme Court,
makakapag-amend pa ba, mga kababayan? Makakapag-amyenda ba tayo? Makakapag-legislate ba tayo? Wala. Kasi wala naman function ng korte yon. Kaya nga nandiyan ang legislators to legislate. Gumawa ng batas, mag-amyenda. Hindi naman function ng korte na mag-amyenda ng batas, na mag-legislate ng mga kababayan. Nandiyan ang legislator natin, yan ang kanilang main function. Tapos babaliwalain lang ninyo, sasabihin ninyo, pumunta kayo doon. Ituturo nyo na lang. Totally abolish na lang natin ng Senado. Sa madaling sabi. Wala palang kwenta eh. Diba? Nakakakulo ng dugo yung mga pinagsasabi ng mga to eh. Para lang sila ay makaligtas sa kanilang mga baho, mga kababayan. Okay na, sabihin mo, ayaw mong pumunta, nagsinungaling ka na kay Chis Escudero. Tapos ngayon, babanatan mo pa yung mga, may mga problema. Yung kung sa tingin nyo, biktima kayo, pumunta kayo sa korte. Bakit kayo dito, bakit dyan sa Congress? Bakit dyan sa Senado? Mga kababayan, tingnan nyo. Kung sila po ay iniimbestigahan ng Congress, trabaho nila yon. Ang Senado, bakit sila nag-iimbestiga? Yung walang kakwenta-kwenta eh. Yung uhulihin si Kibuloy, isi-serve yung warrant of arrest. Di ba itong si Robin Padilla? Walang kakwenta-kwenta yung gustong imbestigahan pa. Maliwanag naman sinasabi ng the rules ng criminal procedure under section 11 pwede naman talagang sirain yung mga premises. Pwedeng magdala ng kasangkatutak na kahit ilang tao pa yan, kahit ilang pulis o kahit ilang sundalo pa yan, men in uniform, full gear, walang problema. Diba? Pero iniimbestigahan. Tapos, mga kababayan, ito pa. Sabi ni Amy Marcos, nung iimbestigahan dapat ng Senado ang extrajudicial killings. Sabi ni Amy, wala po kasi kaming room. Walang bakante. Anak ng tipaklong, walang bakante. Nauna pa yung... Isipin nyo sabi ni Amy, walang bakante. Nauna yung magsabi ni Amy na walang bakante. Bago nangyari, yung dapat paghuli kay Kibuloy doon sa Kingdom of Jesus Christ. Pero nauna pa na nag-file ng resolution itong si Robin Padilla para imbestigahan yung tanggang paghuli kay Kibuloy. Pero nagkaroon sila ng libreng kwarto. Nagkaroon ngayon ng kanilang magagamit. Kita nyo mga kababayan, it's very unfair. Nasa ng hustisya. Pagka-aliado ninyo at pag gusto nyo na imbestigahan yung tao, okay lang. Pag kayo na ngayon ang iniimbestigahan, bawal. Ang hirap naman bumagay dito sa Pilipinas, mga kababayan. Tapos dadagdagan pa nung 3 itlog. Meron pa mangyayaring maganda sa Pilipinas pag nangyari yan? Kapag nakalusot yung 3 Duterte plus isama mo pa Philip Salvador, isama mo pa si Glenn Chong, sasama mo pa si Harry Roque, isama mo pa si Vic Rodriguez. Tangina, kung may pera lang ako, alis na ako sa Pilipinas. Diba? Sabi ni Ernesto Rivera, galing sa farm, Miss Esteban ako, nasa aking kamay ang hostisya kago. Shoutout po Ma'am Ilis Kasi. Kawawa yung mga biktima, mga kababayan, pinaglalaruan lang. Kasi merong mga shield. Dapat alisin natin ang shield doon sa mga natin. Dapat presidente lang dapat ang bigyan ng immunity. Alisin dapat yung mga interparliamentary courtesy na yan. Pag kahit sa senador, kahit sa BP, dapat alisin yan. Dapat presidente lang dapat talaga ang bigyan ng immunity, mga kababayan. Pero other officials, palagay ko, wag na dapat. 'Di ba?
Kasi siguruhin nyo na para hindi kayo mapatawag sa mga ganyan, siguraduhin nyo na malinis kayo bago kayo pumasok sa politika. Timbutaw ba, Sir Bernard? Di ba? Kasi gamit na gamit, taguan po mga kababayan. Palagay ko nga naniniwala na talaga ako sa kasabihan Ang mga ngayon, ang mga kriminal nagtatago na sa sa politiko, sa pagiging politician. 'Di ba? Kasi hindi na sila mahabol. May power na sila 'Di ba? Kagaya ng mga senador na 'to, mga kababayan. Nung sila ay ang mga amo nila nasa pwesto, gumawa ng kalokohan, nung sila ay imbestigahan na, matatakbo akong senador para pag nawala na yung amo ko sa pwesto, hindi na nila ako mahuhuli. Diba? Hanggang sa tumanda na lang ako. Ganun ang nangyayari. Kumbaga, hindi talaga patas ang Isipin ninyo, ito pang kinasasama ng loob ko. Pupunta ka sa korte, pupunta ka sa RTC, pupunta ka sa Court of Appeal, pupunta ka sa Supreme Court, mga kababayan. Di ba napakatagal po ng proseso ng batas dito sa Pilipinas? Aabutin ka ng siyam-siyam, yung ibang ang biktima na matay na lang dahil sa katandaan, dahil sa sobrang tagal po ng progress ng dito sa atin, paglilitis. Tapos, kung ikaw ay mahirap, ang kalaban mo ay nasa pwesto, mabibinbin yung kaso. Napakatagal. Tapos ang matindi pa dyan, nabibinbin na, kamukat-mukat mo, bigla pang ang mangyayari ay madidismiss. Dahil wala kang pera, yung kalaban mo may pera. Di ikaw ang kawawa. Diba? Ito pa, ang matindi. Dahil nga pinapatakbo, pinapupunta sa korte. Paano natin pagkakatiwalaan ng korte, mga kababayan? Hindi ko sinabing lahat ng pagkakataon wag natin pagkatiwalaan ng korte. Kaya lang nagagamit din ng korte as scapegoat ng mga politikong ito, ng mga taong may kasalanan sa batas. 'Di ba? O papupuntahin sa korte, let's say hindi nila kakampi yung taong korte o yung judge o talo talaga sila, sabihin natin sa madaling sabi, kagaya kay Bantag. Ang gagawin lang naman yan, mga kababayan, magtatago. Diba? Hindi mo na naman mahanap. So, unlike dyan sa Senate, sa Congress, pag nabigyan, nag-legislate sila, nagkaroon sila ng investigation in aid of legislation, mag-aamyenda sila ng batas, mapapadali pa nito yung trabaho ng korte. Kasi after po ng hearing na yan at nagkaroon na ng resolution, nakapagawa na sila ng committee report, pwede nilang ipasa yan sa korte at pwede nilang ipasa lahat ng mga ebidensya na mayroon sila. So mas mapapadali pa nila ang trabaho ng korte para pag nasa korte, hindi na masyadong mahirap po yung gagawing investigasyon. Diba? Kasi nandiyan na, nakahain na lahat ng kanilang mga mga dokumento na kailangan. Hi Sir Red, shoutout po from Massachusetts. At Ma'am Steven, ako okay yan ka-go kung tatakbo sila para magkaalaman na kung talagang Duterte ang nagpanalo kay PBBM. Ako, tiwala naman, basta magbantay tayo pare-parehas kasi alam nyo naman mga kababayan, pera ng Pogo malaki-laki. Diba? Diba sabi nga ni Roque, ang Pogo nakakapagbigay ng cash resources sa presidente. So malaki yan. Wala namang ipinakita sa atin transparency. Walang pinakitang accountability, magkano ba yung nakukubra natin sa Pogo taon-taon or monthly. Saan napunta yun? Diba? Magtaka kasi Alice Gun nanalo basta-basta. Na bagong sampa lang dito sa politika. Unang sampa, panalo agad. Diba? So, may involved na dyan, palagay ko dahil din dyan sa Pogo. Ginawa nilang makinarya yan. May pinaggagamitan ng pondo. So, dito sa susunod na taon, sabi nila, 'di ba? Magtataka ka ganito. Sabi nila wala daw pera si Digong. Pinakita yung bahay, napakasimple. 'Di ba?
Wala daw pera. Sabi pa niya, nagpunta raw ng Singapore. Sa Singapore, pwede ka magpagamot. Nandun lahat ng klase ng magagaling ng doktor, mga hospital magaganda, aparato nandun. Kaya lang wala akong pera. Kung wala kang pera, ba't di ka manahimik? Tatakbo ka pa bilang senador. Alam nyo naman magkano ang gastos ng pagtakbo, mga kababayan. Di ba, hindi basta-basta yan. Isasagot mo, hindi, ano kasi yan, donation by. Donation nino. Di ba? Imposible naman, mga kababayan, bilyon-bilyon ang gagastosin sa pagtakbo. Tapos donated by? Sinong ginago nyo? Sarili nyo. Wala kang pera, pampagamot mo, pero may pantakbo ka bilang senador. Pero ang sagot ko dyan, Ma'am Esteban ako, at dapat, bago sila tumakbo, magtrabaho muna. Try din nila magtrabaho. Si Digong, nung napunta sa Congress, wala man lang ipinasang batas eh. Meron yung batas ng nila. Pwede namang ideklara ng kanilang munisipyo, ng kanilang doon, pinuno, ng tatay nila, di ba? Ng mayor. O nanay nila, kung sino man yung nakaupo nun, si Sara ata. Di ba? Walang ginawang batas yan dun sa Kongreso. Ang ginawa lang yan, manood ng TV. Pag tapos ng manood ng TV sa kantin, pinagsara ng TV, pupunta ngayon sa SM. Manonood ng sine, kakain ng popcorn. Baka iba pa kinakain, may kadate. Di ba? Tapos, itong si Pulong, ganun din, laging absent. Ito ring si Basti Duterte, trabaho muna sa Davao. 'Di ba? Hanapin nyo yung mga ugat ng ng droga sa Davao. Linisin nyo yung munisipyo ninyo, linisin nyo yung constituents nyo bago kayo tumakbo. Takbo kayo ng takbo, hindi nyo naman ginaganapan yung kanyang trabaho. Sabi niya Matimias, papasok na ang July, ICC is coming. Ilang araw na lang, mga kababayan. Meron ba tayong Wala tayong 31. So 1, 2, 3, 4. 4 na araw. Diba? May botante makakatanggap lang 500 to 1.5 boto na si nagbigay. Ang 1.5 sabihin 2 weeks, samantala 6 to 12 years magpapasasa si kandidato. Correct, mga kababayan. So, if I were you, what I'm going to do is get the money, don't vote them. Diba? Ilagay natin sila sa inidoro. Dito sa amin, uso yan, gapangan eh. Sabi ni Miss Annie, kawawang Pilipinas pag nadagdagan na ng mga traidor ang Senado. Sabi ko nga po sa inyo, pag nadagdagan ng 3 ugok sa Senado, particular yan 3 Duterte, magiging 12 yan sila. Diba? Dagdagan pa ni Philip, 13 na. 13 lang ang kailangan para makaubo sila ng alyansa ng nila, ng grupo nila. So, ang pangit, very awkward nga. 13, syempre, papalitan nila, i-unseat nila si Escudero. Ang magiging Senate President, si Duterte, or sino man sa kanila na kaalyado nila. Mga kababayan, kung iisipin ninyo, sila ngayon na magiging majority. Majority na dapat supposedly kakampi ng Pangulo. 'Di ba? Pero sila ang majority na kukontra ngayon sa Pangulo. Kada priority bill hindi pipirmahan. Priority bill, ayaw namin yan, itenga yan. Yun ang mahirap. Pero isipin ninyo ang mga kakampi nila, 'di ba? The Dutertes, 3, PDP Laban, 4, so 7, plus the Cayetano brother or sibling, 9, diba? Plus Amy Marcos, 10, plus the Villar, so 12. Dagdag pa natin yan si Ipe. Dagdag pa natin, baka mamaya papasok pa sila Vic Rodriguez, papasok pa si sino to? Si Roque. Papasok pa ngayon si Glenn Chong. Patay na.
Di ba? Maka 13 lang kasi mga kababayan, 13 lang ang kailangan. Ma-unseat nila yung current Senate President. Sabi ko nga sa inyo, awkward eh. Sila ngayon ang first time in the history na magiging majority pero kalaban ng Pangulo. Diba? When you say majority, yan dapat ay kakampi ng Pangulo sa pagpasa ng mga priority bills. Kaso sa part nila, sila magiging primary antagonist. Antagonist talaga. Dahil pag may pumasok dyan ay pasa na bill galing ng Congress, kailangan nilang ano ba tawag dito pag nilagay na sa Senate mga kababae, adapt nila. Hindi nila i-adapt yan. Ang gagawin nila, tenga. Sabi ni Doc Feli, P-Brain 3+1 Dutertes. Ay nako, Diyos mio, Mamma Mia, Espanyol. Okay, so mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at salamat po muli sa inyong pagsuporta. At syempre, di ko makakalimutan ang ginagawa ninyo dito sa channel na to, mga kababayan. Sana ay dumami pa muli tayo, no? So hindi man masyadong maganda yung content natin, pero I know mga kababayan na ito ay ikakalat nyo rin. So don't forget to like and share na lang para marami din po ang makaunawa at mas marami ang makaalam ng videong ito tungkol sa ipinapakalat natin. Malaking tulong po yan sa channel na ito mga kababayan. At dahil nga po sa inyo, ang channel na ito ay patuloy na nakatayo. So maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At sana, tama, tumakbo si Trillanes. Si Dilima, for sure na tatakbo. Pero si Trillanes, mga kababayan, depende pa yan sa panliligaw. Kasi sa ngayon, ang priority nila ay ito pong bilang mayor ng Caloocan. Diba? Pero kayang-kaya pa naman yan. Pwede siguro. Sabi ni Delino Lebria, kung sa abroad may 4-in-1, sa Pinas meron naman 3-in-1D. See you guys. Bye-bye. God bless you all. I love you.